Hello guys, good morning, good morning. Ayan, kailangan nating makuha ika nga yang yang pinicture natin. Actually, galing kami dyan sa galing kami sa travel agency. Namasyal kami. At ayan ang aming nadaanan. Actually, pauwi na kami niyan kasi galing kami sa may Pungo. Naghatid ako ng aming pamangkin. Kaya ayan, dumaan kami kasi naghanap ako ng travel agency. Kaya ayan, napadaan kami dyan sa lugar na yan. Actually, kaya ako naghahanap ng travel agency kasi gusto ko sanang mag-tour papuntang Hong Kong. Dahil nga't invited rin naman tayo ng ating previous na employer. So, ayun, nagwanted ako na maghanap ng mapagkuha ng mura na agency para sa ating pag-travel ba. For the leisure. Kaya nga lang, medyo nagipit si Kumaring Aling Masya. O, diba? Kaya, ayan, nag-ride na lang kami. Pauwi na kami niyan. Kasi hindi ako marunong mag-drive ng motor. Kaya, ayan, nakikiride kami. At ang dami nga naming napagdaanan dyan sa lugar na yan na natutuwa din ako. Mayroon pa nga ako nasabi dyan, gusto kong tumira dyan sa aming pinanggalingan, sa Pungo. Akala ko nag-record yung aking mga aking mga na video. Yun pala ay hindi na i-record, hindi na i-save. Hindi ko alam kung bakit. At dyan nga iyan, tatawid kami doon sa kabila. Kasi ito, pag papuntang kanan ay papuntang Kalumpit at yung papuntang kaliwa ay papuntang Plaridel at Pulilan. So, ayan, didiretso kami dyan. Dadaan kami dyan sa eskwelahan. Tapos, anong eskwelahan ngayon ng elementary? Ayan, yung pinagdaanan namin ay school na tinatawag nilang Kanyugan. At dahil dyan, kami ay lalabas na papuntang Bagbag. Pero bago dyan, ayan ang aming daanan, yung pinakatulay highway. Ayan, at may nakita nga ako dyan, yung yung restaurant floating. Ayan siya. Oo, diba? At tsaka ang ginawa nga namin dyan ay huminto talaga kami sa isang gilid at binidyuhan ko talaga yan. Ayan, magalaw pa. Maraming dumadaan kasi nga nandito kami sa pinakagilid. So, inintay namin yan na kung makakalusot doon sa may tulay. At dahil nga hindi siya makalusot sa tulay, ayun natrap sila doon sa tulay kasi medyo mataas. At yung, kumbaga sumabit dahil may wire. Okay naman sana, makakalabas sila kung ang wire. Ang problema lang, talagang sasabit sila. Maaalangan din sila dyan kapag tumaas ang tubig. Medyo hindi pa gaano bumaba ang tubig dyan, kaya medyo mataas. Kaya hindi sila makadaan. Actually, makakadaan nga sila kung mababaw ang tubig. Kaya ayan guys, napagkatuwa lang talaga namin na i-video siya. Tinitingnan namin kung talaga makakalusot sila. Ayun may umakyat pa sa may bubong para ayusin yung wire. Pero talagang hindi na kinaya. Kaya nandyan lang sila na-trap. Kaya yun, tinitingnan lang talaga namin kung safe ba sila. At alam nyo ba, ang kanilang sinasakyan is parang nagkaroon lang sila ng patungan sa taas ng bangka. Tapos may bubong lang sila. Hindi ko alam kung bangka ba yun o nagsasagwan ba yun o bangkang di motor. Kaya ang laki. Maganda rin siya, parang restaurant sa dagat. Pero mas maganda yan kung iyan ay nakalusot dyan sa tulay. O ayan, maatras sila. Ganyan lang sila.
Liliko lang sana, parang balak bumalik, pero wala, natrap na talaga sila dyan. So hanggang dyan lang talaga sila sa tulay. At dahil nga sa sobrang init, maya-maya lang umalis na kami. Kasi sobrang matagal din kami dyan. Talagang tiningnan nga namin hanggang sa makaikot ng konti yang bangka. At ayan nga guys, maya-maya lang talagang umalis na kami dahil tumitindi ang init, ang hali ng tapat. Diba? Pero natutuwa ako dyan dahil mahangin. Pagka nagre-refresh ka talaga, gusto mong may peace of mind. Ayan, pwede ka dyan. Marami kang matatanaw dyan sa mga palibot. Yung ini-imagine mo, gaano kaganda ang ginawa ng Diyos sa buong mundo, ika nga. Pero iyan, sa palibot lang kasi medyo mababaw. Pero kapag ka aeroplano na sinakyan mo, talaga naman, nai-imagine mo. Ganun lang kagaling at kabuti ng Diyos. At ayan, umalis na nga kami dyan. So ayan, tinatanaw pa rin namin dyan pag lampas namin dyan sa highway. Kasi mag-a-across tayo, tatawid tayo dyan sa kabila. Papasok na kami dyan sa Bagbag. Ayan, actually yung tulay na yan, ang tawag dyan ay Bagbag. Hindi ko alam bakit naging Bagbag yan. So pupunta na tayo doon sa may bandang unahan. At ayan, pwede na tayong tatawid. Sisilipin na naman natin anong nangyari doon sa bangka. Pero talagang hanggang doon lang sila. So, ganun talaga ang buhay, guys. Minsan magaan, minsan mabigat. So, ayan. Masisili pa rin namin dyan sa iparadahan ng tricycle. Kaso lang talagang hindi na sila nakaalis. So, at dahil dyan, ayan, ako, ang terribling dahanan dyan. Dyan sobra. Isang taon na mahigit ako dito sa Kalumpit, sa Bulacan. O ayan, sobra. Nung umuwi ako, nung last year, ganyan na yan. Pero yung iba, natambakan na. Bakit ito hindi pa? Diyos mio, barimer, naaantag yung ating mga kaso-kasuan. Kaya pag umuwi ka sa bahay, ayun, may butas pa doon sa gilid. Ayan, nakakatakot guys. At nervyos, ika nga. Kasi, yung mga umiiwas ba, nagkakasalubong na kung minsan. Kaya, delikado din. Tapos, ayan, kailangan mo iwasan yung mga bako-bako na yan, sobra. Lalo kung mga nakasingle ka, naka-tricycle ka. Kami dati, laging tricycle. Gamit pa namin yung tricycle namin. Kaso lang, laging may buko lang aming mga, batok. Kasi nga, pag may giwang-giwang kasi. Kaya hindi ko alam ano ang history niyan, bakit yan ay hindi pinagagawa pa. Sabi nila may pondo na, milyon-milyon. Pero ayan, ang iksi lang, actually maiksi na lang yan. Kasi yung banda sa unahan niya nagawa na. Talagang nagawa na espalto na. Hindi siya espalto, talagang nasemyento na siya. Ayan doon sa may unahan na yun doon. Talagang nasemyento na siya. Kaya hindi ko alam kung bakit yan. Ayan, may butas pa nga Doon sa may bandang unahan. Gawa na yan. Gawa na yan dyan Hindi ko alam bakit hindi na nila mapagawa yan ang ang kalsada. Yung iba tinambakan lang ng spalto. Pero kukunti lang, hindi ko alam. Ayan, at dumaan nga kami dyan sa may gasolinahan, guys. Ayan, nagpagasolina nga kami dyan kasi naubusan na kami ng gasolina. Actually, hindi pa naman ubos na ubos, kalahati pa lang. Kailangan lang namin talaga ng magpagasolina ng mas marami or magiging full tank siya kasi konti lang naman ang magiging full tank niya kasi maliit lang yung tangke ng motor na yan. At dyan, tuloy-tuloy ang ating paglalakbay hanggang sa pag-uwi natin sa ating paruroonan, guys.
At dyan dito hanggang dito na lang pala ang pinakamagandang pinakabako-bako. At iyan, dito na, papasok na tayo dito sa pinakamagandang kalsada, guys. At iyan, ang kalsadang kalsadang na semyento na talaga. Hindi na siya asfalto, kundi sementado na. Wala nang bako-bako. At saka, hindi ko alam kung hanggang saan yan. Pero dire-diretso pa yan, medyo malayo-layo pa naman. So, hindi ko alam kung hanggang saan doon. Nakalimutan ko na. Papunta pa rin yan ng Yung way na to namin ay way papunta rin Hagunoy. So, pwede kang dire-diretsohin mo lang, lalabas ka ng Hagunoy, then pag gusto mong basta may papuntang May Kawayan. At yan, liliko na kami dito sa may Northville 9. Papasok na kami dyan. At dahil dyan, paglampas namin sa may Arco, mayroon mayroon diyang bako-bako rin na konti, pero paliko kasi siya, kaya medyo dangerous din ika nga. Ayan dyan. Yan, medyo bako-bako siya, guys. So, ayan, hanggang doon lang din naman. And then, dito lang din naman sa kalsada na aming papasukan ay yung mga kanal dyan ay parang nag-hide and seek na rin yung iba. Kasi, dyan, pinapasok to dito ng high tide eh. Ayan, hindi namin alam kung saan dumadaan ang high tide, sa kanal ba o sa kalsada ba o sa bang butas ba dyan dumadaan ang high tide. So, ayan, dito naman sa may eskwelahan, tinaasan na rin nila dyan sa may entrance nila para hindi siya madalas mabasa or papasukin ng high tide. So, maganda ang eskwelahan na yan kasi nagiging evacuation center yan ng mga taga Northville 9 kapag walang mga taas ang kanilang mga bahay. Ayan, guys, diretso doon at yan, limiko na nga kami kasi dito ay tinatawag na papasok na sa Paligpik. Pero, side, pa rin siya, pa rin siya ng phase 1. Ayan, may mga tubig pa nga dyan sa kalsada. Talagang hindi natutuyuan ng tubig dyan, lalo na sa kabila. Maliban kung sa kagaya nitong side ay may mga tambak na. Tinatambakan po nila ang kanilang mga rights of way para maganda naman. At saka hindi paglabas mo ng bahay ay puro tubig, guys. Ayan, mga basura sa mga gilid-gilid na yan. Isang bisis lang, sa isang buwan lang yata kami ngayon dinadalaw at hinahakot yung mga basura. So, ang lugar na ito, napakaganda kapag na-develop. Yan, ang bahay nga ni Uncle Dong. Super taas, may 3rd floor ata yon. Tsaka yan, diba, ang mga maliliit na mamamayan, ang hirap magpataas ng bahay, guys, kasi nga, sobrang mahal ang bilihin. Ibibili pa nila ng mga materyales, ibili na lang ng pagkain. Ayan, may mga nakasako-sako na yung basura yan, guys. At saka malinis itong side na ito. Basta ditong side na ito papasok, medyo malinis hanggang doon sa may amin. Kasi nililinis talaga namin. Pero may banda doon sa may bandang bungad. Kasi dito tayo sa kabila dumaan eh. Na may mga tubig-tubig din. At saka punong-puno na yung kalye ng mga sasakyan. Sasakyang tricycle, guys. Kasi walang mga paradahan. So, medyo nagsisikipan na din. Ayan, liliko na, papunta na dito sa may amin. Ayan, ang ganda ng mga bahay dito, guys. Halos, iilan na lang ang hindi mataas. Basta ditong side na to, sa side ng Paligpik, bandang dulo. Ayan, mataas din yan, may tambak din yan. So, may mga 2nd floor ang mga bahay dito. Ayan na. Ayun, makikita mo, halos mataas na yan dahil hanggang dulo. Ayan ang bahay namin. Hindi pa gaanong tapos yan, guys.